So yo, what's up? Welcome back again mga kaligalig, magandang araw, magandang gabi o magandang hapon kung nasa mga yung panig ng mundo, no? So maganda na naman yung aking papaksain o ibabalita sa inyo at tatalakayin tungkol doon sa mga nagre-recruit papuntang Poland. Now, marami kasi ngayon ako natatanggap na mga messages at sinesend nila sa akin kung legit ba daw yung mga ganong account. So ako naman, binyo ko yung mga ganong account, mga dummy account ano. So mga kaligalig, mag-ingat po kayo sa mga ganitong mga account na hindi nyo muna inaalam ng gusto pagkatapos nakikipag-transaction kayo. Mas mabuti po siguro na pagka pinagdudahan ninyo yung account, lalo yung account walang tawag dito, activities, mag-ingat kayo at mabahala na kayo. Unang-una, pagka may mga ganito nagre-recruit sa inyo papuntang Poland, or kung kayo mismo ay nasa bansa ng Europa at yung nasa iba't ibang panig ng Europa, Hungary, Croatia, at nire-recruit kayo ng mga ganitong account, maaari ninyo silang hingan ng kanilang ID or ipakita nila yung mismong real account nila. Mas makakabuti yung gano'n kaysa yung nakikipag-usap kayo, hindi nyo alam yung kausap ninyo which is scammer o whatever, mapapasubo lang kayo mga kaligali. Kaya ingatan po ninyo yung pakikipag-transaksyon, lalo na kung magbibitaw kayo ng pera. Meron po kasing iba dyan nagre-recruit na nandoon na mismo sa continent ng Europe, nanghihingi pa ng kung ano-ano mga proseso o processing fee, which is wrong. Kasi lalong-lalo na kung nandiyan ka na sa Europe, wala naman pong bayad ng work permit. May mga nanghihingi ng bayad sa work permit, maling-mali po yan. Pagkatapos, yung iba naman, nagtatago doon sa mga dummy account dahil yung kanilang real account ay bugbog na sa reklamo. Kaya sila ay gumagawa ng mga ibang account upang makipag-usap sa inyo at masilo kayo sa kanilang mga patibong, para makuha nila ang inyong atensyon at magtiwala kayo. So mag-iingat po kayo mga kaligalig sa mga ganitong account. Now, kung meron kayo nakakausap na ganyan, ayun pinapayo ko sa inyo, hingin ninyo yung ID o passport. Maaring hindi taga-Poland yan. Maaring nasa ibang panig ng mundo yan o panig ng bansa yan. Maaring ang iba dyan ay nasa Europa din, or ang iba ay nasa Pilipinas at nire-recruit kayo, nagpapanggap na nasa Europe. Yung iba naman nagpapanggap na nasa Poland, which is wala naman sa Poland. Or yung iba nasa Poland pero residente ng ibang mga European countries. So mag-ingat po kayo dyan. At saka yung iba, yung mga real account naman, pinapalitan ng mga pangalan. Dahil yung kanilang mga real account na yun, yung kanilang mga real name dati na screenshot na nung maraming aplikante na nagko-complain. So ngayon, hindi na sila matagpuan ng mga ganyang aplikante. Meron lang ibang mga nagtimbre na ito na yung kanyang account ngayon. Nag-iba na ng pangalan. Raming beses na nagpalit ng pangalan nito. At sinasabi nga nila, ito ay babae na nasa Europe din pero wala ito sa Poland. So somewhere siguro Spain o France, baka nandiyan dyan yung babaeng yan at nagpapapalit-palit ng pangalan. So mag-ingat po kayo. At unang-una, kung meron pong mga nagre-recruit sa inyo or agent at sinasabi nila sila ay connected sa mga ganitong agency, hingan po ninyo ng dokumento kung sila po ay may work permit doon sa kanilang sinasabing agency. So mag-ingat po kayo dahil yung iba po dyan, bawal po yan at pinagbabawal yan ng ating gobyerno, ng ating polo at ng DMW, yung mag-agent nga ng ganyan na hindi naman otorisado o hindi binigyan ng kaukulang papeles ng ahensyang kanyang binabanggit. So hingan ninyo ng work permit or ID na siya talaga ay authorized na mag-recruit o mag-agent. Marami rin po ako nababalitaan ng mga truck drivers na ginagamit sa networking sa pag-a-apply, sa pagre-recruit. Mapaibang bansa man yan, Saudi, Qatar, whatever, Bahrain o Pilipinas. Mag-ingat po kayo, kasi kung makikita ng polo, yung inyong mga post, pinost ninyo sa inyong mga personal Facebook, at makita po yan ng polo, patatawag po kayo at kakausapin kayo. Ano ang ugnayan ninyo sa agency? At meron ba kayong kaukulang dokumento? May work permit kayo para sa mga agency na ganito? At kayo ba ay inatasan talaga na maghanap ng mga aplikante nila sa iba't ibang panig ng bansa o iba't ibang panig ng mundo para kayo ay makapanghikayat
Kaya kayo ginagamit ng mga ganitong recruiter o mismong may-ari ng mga agency dahil nga ay kayo ay pinagtitiwalaan ng inyong mga kakilala. So iwasan po ninyo yan para hindi maging komplikado ang inyong mga buhay. Simple lang ang buhay mga kaligalig, huwag ninyong gawing komplikado upang hindi kayo magkaroon ng patong-patong na kaso sa DMW at lilit ang mundo ninyo kung kayo man ay napangakuan ng malalaking komisyon o porsyento, magdalawang isip pa rin kayo, no? Kasi delikado nga po yan, lalo na kung hindi kayo binigyan ng kaukulang dokumento. So doon sa mga truck drivers na nagagamit para sa networking na to na pag-re-recruit, hingan nyo po ng kaukulang dokumento yung ahensya na nagpapahanap sa inyo ng tao. Simpleng papel lang naman yan, tatypin lang yan pag gagawin kayo ng work permit para magkaroon kayo ng authorized na mag-recruit para sa kanila. So ganun lang ang aking simpleng payo sa inyo para hindi kayo malagay sa alanganin mga kaligalig. Kaysa naman sa bandang huli, magsisisi kayo. Nagkaroon nga kayo ng kaunting pera sa pagre-recruit dahil binigyan kayo ng komisyon, pero napakalaking problema naman ang kakaharapin ninyo. Magkakaroon kayo ng remark sa Polo at saka sa Philippine Embassy dahil sa mga ganitong gawain, iwasan po ninyo yan. Marami pong gumagawa niyan, pero tawag dito, pagka kayo ay nakakita ng Polo, yung inyong mga personal Facebook at may nag-send sa kanila na kayo ay nagre-recruit, naku po, delikado po yan mga kaligalig, kaya mag-ingat kayo. So hanggang doon lang ang aking maipapayo, at patuloy tayong humahanap ng mga solusyon para sa itutulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nandito sa Poland, na ngayon medyo nagkakaroon na ng paghihigpit. Kaya ating iniisip o nakikipag-ugnayan tayo sa mga iba't ibang opisina ng gobyerno at ng mga abogado kung anong magagawang tulong sa inyo. Doon lalong-lalo na doon sa mga lumipat galing sa mga iba't ibang bansa ng Europa at pumunta ng Poland na ngayon ay nagigipit dahil hindi nalalakaran ng TRC. So maaari pong matulungan yan ng mga abogadong kakilala ko at isanggunin natin sa kanila, pero kung kayo po ay bago lamang sa Poland, na maaaring katatawid lang ninyo mga sambuan, pero kung kayo po ay matagal na, ay cancel na po yung inyong mga TRC sa pinanggalingan ninyong mga bansa. So maaaring hindi na rin po namin kayo matulungan. Pero doon sa mga bago at sariwa pa lamang at pinagdududahan ninyo yung mga nalipatan, maaari po kami makatulong dyan. Yung aking mga abogado kakilala ay handang tumulong sa inyo. At kayo mismo makipag-usap sa kanila, ibibigay ko lang yung mga numero, kayo makipag-usap para sa inyong mga problema. So hanggang sa muli mga kaligalig, salamat!